Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon. Itong napanood ko sa Facebook Reel. Title, Sana All, My Daddy na Never Ending ATM Machine. Tapos, mayroong dalaga nagsasalita, tawag Inciso Baby. Pinapasalamatan niya ang kanyang tatay na never ending ATM machine. Grabe oh. Pakinggan natin ha. Ito pala yung Inciso Baby na nababasa ko. I'd like to thank my dad for always being there and for being my never-ending ATM machine. Wow! Love you. I would like to thank my dad for always being there and for being my never-ending ATM machine. Love you. I would like to thank my dad for always being there and for being my never-ending ATM machine. Love you. Grabe ano? So ito, yung picture niya, merong pin dito, kongresista no? So sinerge ko, merong ex-congressman Nick Inciso, dating congressman ng Bicol Saro party list. So ngayong 28th Congress, sinerge ko, hindi ko alam kung active pa ba siyang kongresista ngayon. Kaya lang nung 19th Congress 2023, kongresista pa siya. Kaya lang parang napalitan siya. I don't know, parang na-expel. So magbasa lang ako sa mga comments ha. Grabe itong mga nepo babies ng mga ito. Boboy lang po. Thank you dad for being a good man darambong at sobra sakim. Dumita fan matunog diluta. Thank you for never ending kurakot sa dad mo. AR Carino. Mahiya ka naman, we are paying the exact amount of our income tax. Ira Fernando, never ending ATM kurakot. Aldo Villamor, kaya pala never solved floodings. Roel Sigarino, Kong Gridman are really the unlimited ATM card. I King Kong, a dad, a good provider, a good keeper of government's money, a good daughter, and a good ATM samurai. So, Aida Lisonagi, lavish na banis. Charlie Pangilinan, never ending ATM ba? The ending is near. Ito na. So, may hangganan ang lahat. At ito, nabubulgar na po ang mga pangyayari. At ang taong bayan nagagalit na. Yung bashing sa social media, very effective pala. Kasi, ito, yung Claudine ko, yung pamangkin ni Congressman Saldico at anak ng Christopher ko na dati ring congressman, hindi na nila makayanan yung resback ng mga netizens dahil deactivated na ang kanilang, ito si Claudine ko deactivated na ang kanyang social media accounts, tapos nanawagan na yung kanyang father na kung pwede huwag isama ang kanyang anak dahil inosente daw yung anak niya. Yung ginagastos daw ng kanyang anak niya sa kanyang lavish na lifestyle, sarili daw niyang pera. Ang tanong, anong trabaho ng kanyang anak? Wala naman siyang binanggit. Okay lang yun, yung depensahan niya, protektahan niya ang kanyang anak dahil mahirap yung mabas. Ang balita, nagkakasakit na daw ng anxiety, depression. So ngayon, nanawagan na huwag isama dahil inosente, sarili daw niyang pera. Ang tanong, anong trabaho niya? Wala mang may pakitang trabaho. So, ito, Inciso Baby, may mga post na akong nababasa tungkol sa Inciso Baby. Hindi ko maintindihan. Ngayon ko lang naintindihan dahil narinig ko siya mismo ang nagsalita nga, thank you dad. Well, tayong mga fathers o grandfathers,
Dapat lang na mahalin natin ang ating mga anak at apo. But take note, depende sa klase ng pagmamahal. Kung ang pagmamahal natin, bigay tayo ng bigay ng pera to a point na nagiging spoiled na sila, na hindi na marunong magtipid, hindi na marunong magtrabaho, nakasalalay na lang palagi sa ibigay ng daddy o lolo, masama yun. Kaya, mabuti na lang at na-train namin ang aming mga anak. Handling finances, kahit may pera kami, may bigay ka lang. Limited yung kanilang mga balon nung nag-aaral sila. Malala ko yung bunso kong anak, yung nurse, elementary. 5 pesos per day ang kanyang baon. That was, anong year yun? 1997, 98, 99, mga ganun. 5 pesos. Mamaya, pag uwi ng aking anak, tinanong niya, Daddy, alin bang mas mataas ang sweldo? Ang captain o ang sarento? Kasi ako noon, kapitan ako eh. Sabi ko, siyempre, kapitan, malayo ang sweldo ko, mataas kaysa yung sarento. Mamaya, sabi niya, bakit yung classmate ko na sarhento ang kanyang tatay? 25 pesos a day ang balon niya. Ako, kapitan ka, bakit 5 pesos lang ang aking ang aking allowance? Nag-isip ako, mahirap na yung sabi ko, mas malaki at talagang sweldo ko, anak, kapitan niya ako. Kailang, depende sa mami mo kung magkano ang allowance na ibigay niya sa'yo. Tanungin mo kay mami mo, di losot na ako. Punta sa mami niya, pinaliwanagan na, hindi pwede na magbalon ka. Dapat yung enough lang. Maggaling ka sa bahay, di ba? Nag-breakfast ka na. Pagpunta mo sa eskwelahan, di ba? May balon kang sandwich. Ano pang gagawin mo sa pera? Kaya yung 5 pesos, pandagdag, hindi mo na kailangan ng 25 per day. Ganon. Na-instill namin sila na hindi yung burara paggastos. Kaya hanggang ngayon, ang aming mga anak, marunong humawak ng pera. Yung bunso ko yun na nurse, nasa US, nako, matipid. So, never-ending ATM machine. Grabe. Sana all. Kailang the end is near. Ngayon, di na pwede dahil nagising na ang taong bayan. Lumaban po tayo, mag-ingay po tayo. Hindi na pwede na tuloy-tuloy ang panggagansyo, panluloko nila, pagnanakaw nila sa kaban ng taong bayan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. O karon ako diri sa kapihan ni Landang, ni Dato Makalandang. Nga mag-wedding si akong kauban. Muni nga tambok kaayo ang iyang kape. So makita gid nato. Muni ang kapihan ni Dato Makalandang isa pa kabulan. Isa pa kabulan. So nami dire karon sa akong kauban kay nag-wedding mi sa kape nga Weddingan ako ang kapihan ni Dato Landang kay para gyud nga dali makarbes, dali mamunga ba. so tambok yun kaay siya. Og ako pag gyud giporboration og yuta para gyud nga motambok pag gyud siya. So kani nga sidling ang natanom diri nga side 1,805 ni ka punuan. Gyud mi. Dingang gyud namo aron
Salamat kay sa Ginoo og sa nagsuporta sa kape nga nakapananom gyud mi. Og iyani ni Dato Makalandang nga tanom. Salamat gyud kaayo.